Isang napakagandang umaga po muli sa atin mga kapatid. Tayo po ay nagagalak muli na magkita-kita. Kaya yung mga hindi pa nakabukas yung camera dyan, ayan, maaaring pakibukas po ang ating mga camera para makita naman natin ang mga naggwagwapuhan at naggagandahang mga mukha at mga smile ng bawat isa. Ayan, pwede po ba yon? Okay, so bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama namin na sa langit, maraming salamat po Panginoon sa bagong araw, bagong kagalakan, bagong kalakasan na naman po Panginoon ay pinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin na narito sa iyong presensya. Panginoon, maraming salamat din po sa oportunidad na ito, sa chances na ito Panginoon na ipinagkakaloob niyo sa amin upang kami po ay magbigay ng aming papuri at pasasalamat sa iyo o Diyos, maging sa oras na ito na kami po ay makikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po Panginoon na hayaan niyo po na ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos po Panginoon sa aming kalagitnaan ngayon. Kahit na online po ito Panginoon, ramdam na ramdam po namin ang iyong presensya Panginoon, sapagkat yung Diyos na sinasamba po namin dito sa Hong Kong ay siya ring Diyos po na sinasamba namin dyan sa Pilipinas at maging sa ibang lugar. So Lord, ngayon kumilos ka sa bawat buhay ng nakikinig ngayon at hayaan mo po ng iyong mga salita ang siyang patuloy na magbago sa buhay ng bawat isa sa amin. Holy Spirit, take full control of everything. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. So good morning ulit mga kapatid sa ating lahat at purihin ang buhay na Diyos sapagkat habang tayo ay nagpupuri, tayo ay pumapalakpak, tayo ay sumasayaw, tayo ay kumakanta para sa ating Panginoon. Tama po ba? At makikita natin na ang bawat isa ay alive, alert, and enthusiastic. Diba? Meron tayong kagalakan, meron tayong kalakasan na hinahandog sa ating Panginoon mga kapatid. At tingnan po natin ito kasi lahat po yung hiningal na lamang natin ngayon ay isang malaking biyaya sa ating Panginoon. Amen? Kaya kaway-kaway nga po sa mga kapatid na ginising ng ating Panginoon ngayong umaga. Ayan, purihin po ang buhay na Diyos sapagkat mga kapatid, ang katotohanan, marami pong natulog kagabi na hindi na nagising. Ayan ang katotohanan mga kapatid. Gusto man natin o ayaw nating tanggapin ito ang katotohanan. Sapagkat even yung siyensya, sa datos po ng siyensya, sabi po ng mga research na ginawa nila, 1 hanggang 2 tao ang namamatay kada segundo. So kung ito-total natin yon, at least 100 katao ang namamatay kada minuto. Can you imagine po yung 100 people na namamatay kada minuto, hindi yun oras, hindi yun araw, kada minuto sa buong mundo. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, mapalad ka dahil ginising ka ng Diyos. Ayan, sabihin mo, baka hindi pa gising yung diwa niya. Ayan, sabihin mo, mapalad ka kapatid sapagkat ginising ka ng Panginoon ngayon. Amen? Kagaya po ng isang kwento, meron pong isang bata na nagtanong sa kanyang tatay. Sabi po ng bata, "Tay, kailan ba ako mamamatay?" Yun ang tanong ng bata sa tatay. Yung tatay, syempre, nagulat. Ano itong tinatanong ng aking anak? Bakit kamatayan ang tinatanong niya? Yung tatay medyo nagulat. Hindi niya po ma-explain ng maayos sa bata. Kaya sabi ng tatay, "Alam ko na anak, pumunta ka sa sementeryo at tignan mo, meron doon date ng kanyang kamatayan at date ng kanyang kapanganakan at tignan mo kung anong oras o anong araw o ilang taon namatay yung taong yon." So itong batang to pumunta nga sa sementeryo. Iniisa-isa niya yung bawat puntod na nandoon at tinignan niya kung yung ano bang edad yung ng mga tao ang namamatay. And so sabi ng anak sa tatay, "Tay, nakita ko na yung mga puntod. At yung mga edad nila, may mga namamatay na baby pa lamang, may namamatay na 16 years old pa lamang, pero may namamatay din ng 100 years old." Sabi ng bata,
So tinanong ngayon ng tatay yung bata, so anong natutunan mo sa pagpunta mo dyan sa sementeryo? Dito po natin nakikita na naunawaan ng bata ang malalim na pagkakaintindi sa na hindi natin alam ang mangyayari bukas. Amen. Sa murang edad, natutunan ng bata na walang kasiguraduhan ang bukas. We don't know what will happen tomorrow. Maganda sana kung sasabihin ng Diyos, ano sa atin? Oh, alam na this, bukas. Maganda ka na kasi mamamatay ka na. Di ba maganda sana kung ganun sabihin ni Lord, oh, by next year, mamamatay ka na, kaya ayusin mo ang buhay mo. Pero hindi po, di ba? Sa katotohanan, maaaring may mga senyales o di ba may mga revelations na ipinagkakaloob ng Diyos, pero in general, hindi po ganun ang nangyayari sa buhay ng maraming tao. Kaya bawat araw na tayo po ay gumigising, bawat araw na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, it's an opportunity pala ito, isang pag-oportunidad at pagkakataon na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin upang ayusin ang buhay natin, upang gawin ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. Dahil ang katotohanan rin po, ay darating at darating ang panahon, mga kapatid, na tayo ay lilisan sa mundong ito. O darating ang isang pwedeng mangyari ay babalik muli ang ating Panginoong Jesus bago ang ating kamatayan na physical. And so, ito po ang mensahe natin ngayong umaga. Alam niyo po, sa Bible, merong isang hari sa Bible na kinausap ng Panginoon. Nagpadala ang Panginoon ng propeta sa kanya at sabi ng Panginoon sa propeta, pumunta ka doon sa hari na yun at sabihin mo na ayusin ang buhay niya, ayusin ang mga nangyayari because mamamatay na siya. At ito yung pag-uusapan po natin ngayong umaga, mga kapatid, na anumang sitwasyon ng ating buhay ngayon, anuman ang pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, ang Diyos ang ating kanlungan at ang Diyos ang ating takbuhan. Amen? Maaari po natin itong mabasa sa libro po ng ikalawang libro ng mga hari o sa libro po ng Isaiah chapter 38. Pero magfo-focus lamang po tayo sa mga libro ng ikalawang libro ng mga hari, chapter 20 verse 1 to 6. Dito natin makikita, mga kapatid, na ang Diyos ang ating kanlungan at ang ating takbuhan. Simulan po natin sa verse 1. Sabi niya, nang panahong iyon, nagkasakit si Ezekias at halos ikamatay niya ito. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos at sinabi ng Panginoon na magbilin ka sa sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling at mamamatay ka na. Oh, grabe naman po. Grabe din itong mensahe na ipinaabot ng Panginoon sa kay Haring Hezekiah. Kapag ikaw yung sinabihan ng ganun, di ba? Hindi mo alam kung manghihina ka ba, mangingilabot ka ba. Kasi alam mo, paano yung pamilya ko? Paano ako? Hindi pa ako nakahanda na mamamatay. Di ba? Ikaw ang sabihan ng ganun, magpaalam ka sa mga pamilya mo kasi bukas mamamatay ka na. Pero itong hari na ito, sa verse 2, makikita po natin, sabi niya, nang marinig ito ni Hezekiah, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sabi niya po sa verse 2. Makikita po natin dito, mga kapatid, ang kapamaraanan ni Hezekiah. Ano po ang ginawa ni Hezekiah nung nakarinig siya ng hindi magandang balita? Nakarinig siya ng hindi nakakaayang impormasyon na sinasabi ng Panginoon sa kanya. Ano po ang unang ginawa ni Hezekiah? Humarap siya sa dingding at nanalangin. Sino po ang unang nilapitan po ni Haring Hezekiah? Hindi siya nagkukumahog na maghanap ng doktor. Diba? Wala tayong nabasa doon sa verse 2. Hindi siya nagkukumahog na magpatawag pa kayo ng ibang propeta. Baka nagkamali si Propeta Isaias. Hindi niya sinabing magpatawag kayo ng albularyo.
para pagalingin ako kasi hindi pa ako handang mamatay. Pero ang unang hinarap po ni Hezekiah ay ang Panginoon. Pati nga pamilya niya, di ba? Hindi niya pinatawag. Talagang ang hinarap niya, humarap sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Ano po ang ginawa niya? Lumapit siya sa Panginoon. Sa gitna ng balita na siya ay mamamatay, ang naging sandigan po ni Hezekiah ay ang panalangin. Iyon ang sandata ni Hezekiah. Ngayon kasi mga kaibigan, minsan ang problema natin, ang unang takbuhan natin pag may problema ay Facebook. Nag-post na tayo, nakipag-away na tayo sa comment section. Minsan, ang takbuhan natin ay alak. Ang takbuhan natin ay sugal. Madali na lang magsugal ngayon kasi online. Pero ano po ang ginawa ni Hezekiah? Ang isang magandang aral po sa atin mga kapatid sa ating nabasa ngayong umaga, sabi niya po, ang naging takbuhan ni Hezekiah ay ang Panginoon. So tayo po, mga kapatid, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon na may kababaang loob. Kagaya po ni Hezekiah, lumapit lamang siya sa Panginoon. Ano ang sabi niya po sa verse 3, mga kapatid? Sabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung paano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. At umiyak siya ng husto. Grabe po yung pagbuhos ng emosyon. Ikaw ba naman ang mamamatay na? Sabi ni Hezekiah, Panginoon, alalahanin niyo po kung paano ako namuhay ng tapat. Kung paano po ako buong pusong naglingkod sa iyo. Minsan kasi, lalo na po ang mga kalalakihan, pag tayo po ang umiyak, parang nakakabawas ng pagkatao, di ba? Pero ito si Hezekiah, hari siya, take note, isa siyang king. Ang ginawa niya, lumapit siya sa Panginoon, ibinuhos niya ng buong puso ang kanyang emosyon at umiyak siya sa Panginoon. Tayo rin po mga kapatid, kagustuhan po ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng mahirap na sitwasyon, lumapit po tayo sa Panginoong Diyos na walang pag-aalinlangan. We come as we are sa ating Panginoon. Hindi man tayo perpekto, hindi man tayo mayaman, wala man lang tayong mataas na estado sa buhay. Sabi ng Panginoon, come unto me. Lumapit kayo sa akin. Ito po ang imbitasyon ng Diyos. Minsan po kasi, ang nangyayari sa atin bilang tao, nakikita natin ang kamalian natin. Nakikita natin ang mga pagkukulang natin. Parang tinatanong natin, sino ako para pakinggan ako ng Diyos? Ang dami kong mga kasalanan na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Ang dami kong na-scam. Ang dami kong mga pinagchichismis na hindi naman totoo. Diba, nakikita natin yun sa ating mga sarili na, sino ba ako para pakinggan ng Diyos? Sino ba ako para lumapit sa Diyos? Pero sinasabi po ng mga salita ng Diyos, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Sino man na may kabigatan sa buhay, sino man na may problema, sino man na may sakit, sino man na nangangailangan ng tulong, kayo ay magsilapit sa akin. Ito po ang promise ng Panginoon sa atin sa aklat po ni Matthew chapter 11 verse 28. Tama po ba? Sabi po niya doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa iyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hallelujah! Ito po ang maging sandigan natin mga kapatid. Hindi niya sinabing mayayaman lamang ang pwedeng pumunta sa presensya ng Diyos. Hindi niya sinabing mga perpekto ang mananalangin sa ating Panginoon Diyos at tumawag sa Kanyang pangalan. Bagkus sabi niya, come unto me, all of you, lahat kayo na nangangailangan ng tulong ko.
Dahil sabi ng mga salita ng Diyos sa aklat po ni Lucas, chapter 5 verse 22, hindi po naparito ang ating Panginoon upang tawagin ang mga taong matuwid. Oo, di ba? Na matuwid sa sarili nilang paningin. Hindi po naparito ang ating Panginoon para sa mga taong sa sarili nila ay matuwid sila. Kundi ang mga makasalanan upang magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Tayo ito, ang rason kung bakit narito binuhos ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Amen? Ano po ang kailangan nating gawin? Lumapit tayo sa Panginoon. Hindi po tayo robot, no, para iko-command na lang ng Panginoon. Pero sabi niya, meron tayong kalayaan upang lumapit sa ating Panginoon at tumawag sa Kanya. Hallelujah. Ano pa po ang napapag-aralan natin? Sabi niya po in verse 4, mga kapatid, nang hindi pa nakakaalis si Isaiah sa gitna ng bulwagan ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka kay Isaiah or Ezekias, bumalik ka kay Ezekias na pinuno ng mga mamamayan ko at sabihin mo ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na ninuno mong si David. Ano po ang sinabi ng Panginoon? Narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo. Pagagalingin kita. Sa 3 araw mula ngayon, makakabangon ka at makakapunta ka sa templo ng Panginoon. Ano po ang aral sa atin, mga kapatid? Ito ang patunay mga kapatid, na hindi po natutulog ang Diyos, hindi po bulak ang Diyos sa ating sitwasyon. Nakikita po ng ating Diyos ang ating kalagayan. Kaya ang lesson natin na pangatlo, na pinapakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin. God listens to our prayers. Bawat luha po na iniiyak natin gabi-gabi, anumang oras na tayo ay lumalapit sa presensya ng Diyos, mga kapatid, nakikita po yan ng Panginoon. Feeling mo man, di ba? Minsan feeling natin, walang nagmamalasakit sa atin dahil walang dumadalaw sa tagal ng panahon. Wala man lang magbigay ng pagkain o wala man lang magdala ng mga basic needs, di ba? Minsan ganun, wala tayong dalaw na dumadating. At minsan feeling natin, wala nang pakialam ang mundo sa atin, wala nang nagmamahal sa atin. Pero ito po ang nais na ipaalam ng Panginoon sa iyo, kapatid, na ang Diyos po ay nagmamalasakit sa iyo. Kaya sabihin mo nga po sa katabi mo, ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Yan, sabihin mo po, sabihin mo sa right side at sa left side mo, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Amen. Kaya wag nating pigilan na lumapit sa ating Panginoon. Umiyak lamang po tayo sa Panginoon at tawagin ang kanyang pangalan. Ibuhos natin kung ano man ang kabigatan ng puso natin. At ano ang nangyari sa buhay ni Hezekiah, mga kapatid? Ano ang naging pagpapala ng Panginoon sa buhay ni Hezekiah? Sabi niya po in verse 6, dadagdagan ko ng 15 taon ang buhay mo. Wow, hallelujah! Dadagdagan ko pa ng 15 taon ng buhay mo, ililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil kay David na aking lingkod. Hallelujah! Hindi lang siya po, kung makikita natin, hindi lang siya ang pinagpala ng Panginoon, maging ang lungsod na kung saan naroon si King Hezekiah. Ibig sabihin sa atin, mga kapatid, as we come into the presence of God, nakikinig ang Diyos sa hinaing ng ating mga puso. Pinagpapala tayo ng ating Panginoon, maging ng ating pamilya. Habang nagiging faithful po tayo sa Panginoon kahit sa loob po dyan, nagiging faithful tayo, nagiging obedient tayo, mga kapatid, binavalue po yan ng Panginoon. At ang Diyos ang nagiging bahala na sa ating pamilya. Hindi naman natin alam kung may bagyong dumating, may taghirap na dumating,
Pero alam po natin na habang nagiging faithful tayo sa Diyos, at habang nanalangin tayo at nananalig tayo sa Diyos, Diyos ang bahala sa ating pamilya. Aalagaan din po ng Diyos ang ating pamilya, kagaya ng pag-aalaga niya sa atin diyan po sa loob. Amen? Hallelujah. Kaya po mga kapatid, wag nating mahiya at wag nating tignan ang kahinaan natin para pigilan tayo na lumapit sa Diyos. Sa oras na ito, alam ko po na ang bawat isa ay may pinagdadaanan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Hindi mo man masabi sa katabi mo, hindi mo man masabi sa pamilya mo yung talagang nararamdaman ng puso mo, pero pwede mo itong sabihin sa Panginoon ng buong puso. Amen? Hallelujah. Ano pa ang isang lesson na mapapag-aralan natin dito mga kapatid? Si Haring Hezekiah naningil sa Panginoon. Napansin po ba ninyo yon? Sa verse 3, balikan nga po natin yung verse 3. Si Hezekiah naningil sa Panginoon. Sabi niya, Lord, alalahanin po ninyo kung paano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. Isiningil ni Hezekiah, Lord, naging tapat naman ako. Lord, nanilbihan naman ako sa iyo. Lord, alalahanin mo ang aking mga sakripisyo ng ginawa. Pwede rin pala natin gawin yun mga kapatid. Lumapit tayo sa Panginoon at sabihin natin, magpakumbaba tayo sa Panginoon na, Lord, naging faithful ako sa iyo. Sa oras ng kagipitan ngayon, tinatawag kita, Panginoon, upang ipakita na ikaw ay Diyos na buhay na aking pinagsisilbihan. Ang bawat sakripisyo po natin mga kapatid, pag maaga tayo na nag-aayos ng upuan, di ba? Diyan, pag tayo nagba-Bible study, nagwawalis dyan. Kapag po tayo ay maaga para makapag-prepare tayo at makinig ng mga salita ng Diyos, sa bawat kumpas ng ating palakpak, sa bawat pag-pray natin para sa ibang tao, sa bawat pag-share natin ng mga salita ng Diyos sa ibang tao, nakikita po lahat yan ng Panginoon. Kahit dyan po sa loob, maaari tayong magsilbi sa Diyos. Hindi lamang po mga pastor, hindi lamang po mga leaders ng simbahan ang pwedeng magsilbi. Kahit po kayo dyan na nasa loob, pwede po tayong mag-serve at pwede tayong manilbihan sa Panginoon. And God remembers the sacrifice na ginagawa po ng kanyang mga anak kapag ginagawa natin ito ng buong puso. Amen? Kagaya ni Hezekiah, sabihin natin, Lord, naglingkod ako ng may katapatan sa iyo. Kahabagan mo ako, Diyos. Kahabagan mo ang pamilya ko. At makikita po natin mga kapatid, darating po ang araw, gagalaw ang Diyos sa ating buhay. Kahit na imposibleng tayo ay makalaya, pag ang Diyos ang nagdikta, pag ang Diyos ang gumawa at nagbukas ng pintuan para sa iyo kapatid, walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Imposible ito sa tao, oo. Pero pag ang sinabi ng Diyos, palayain mo ito, definitely, mangyayari at mangyayari ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. At sasabihin din po ng Diyos sa atin mga kapatid na, narinig ko ang iyong panalangin. Diba? Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang mga luha mo. Dahil dyan, paggagalingin kita. Yan din po ang sasabihin ng Diyos sa atin na mga salitang isinambit niya kay Hezekiah. Yan din po ang sasabihin niya sa atin. Isingit po natin ito, Psalms chapter 50 verse 15. We can start in verse 15. Sabi po ng Panginoon, tumawag kayo sa akin sa oras ng iyong kagipitan at ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo. Amen. Ito yung promise ng Panginoon sa atin na tumawag lamang tayo sa ating Panginoon sa oras ng kagipitan at ililigtas tayo at para nang sa gayon pararangalan natin ang ating Diyos.
Amen? So wag nang malumbay, kapatid, kung parang ang tagal po ng kasagutan ng ating panalangin, ang tagal po na may schedule ang ating mga hearing, ang tagal po na mabisita tayo ng ating mga kapamilya, ang tagal po na tayo ay makalaya. Huwag po tayong malumbay at mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Ito po ay pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin upang tayo po ay magseryoso sa ating pananampalataya. Tayo po ay patuloy na manalig sa Diyos. At sa oras na bubuksan ng Diyos ang pintuan, handang-handa na tayo na ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Isingit ko lamang, kagaya ng isang kapatid natin po na nasa Japan na ngayon. Ang kanyang testimony, dati rin po nasa piitan din po siya. Pero dumating ang pagkakataon na, uy, may Bible study pala. Sumama nga ako dito sa online Bible study na ito. So sumasama siya sa Bible study. At dumating ang pagkakataon na kahit imposible, nakalaya siya. At dumating din ang pagpapala ng Diyos na nakapangasawa siya ng isang babae na may dugong Hapon. Ngayon, nasa Japan na siya, ipinapahayag niya ang mga kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Maaaring mangyari sa iyo ito, kapatid. Kung tayo po ay seryoso sa ating pananampalataya, kung tayo po ay panghawakan natin ang mga salita ng Diyos, na tayo ay tumawag sa Kanya, lumapit sa Kanya, kayang-kayang gawin lahat ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang panghuling verse po natin, makikita po natin sa Psalms chapter 116, verse 5 to 6. Sabi niya po dito, ang Panginoon nating Diyos ay mabuti, matuwid at mahabagin. Iniingatan ng Panginoon ang mga kulang sa kaalaman. Tayo ito, mga maraming pagkukulang sa buhay. Sabi niya, iniingatan ng Panginoon ang mga kulang sa kaalaman. Nang wala na akong magawa, ako ay iniligtas niya. Amen? Kaya patuloy po tayo, mga kapatid, na lumapit lamang sa Panginoon. Huwag tayong mahiya sa Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan na lumapit sa Panginoon dahil kagustuhan po ng Diyos na tayo pong lahat ay makakilala sa Kanya at mabibigyan ng totoong kalayaan sa buhay na ito. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama namin na sa langit, maraming salamat po, O God, sa patuloy po na pagkilos nyo sa buhay namin, sa mga salita po na aming napakinggan, O God, na may nakapagbigay ito ng encouragement sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kami po ay magpatuloy sa aming pananampalataya, magpatuloy po na gusto naming makapakinig pa ng iyong mga salita, Panginoon, at patuloy pa na mas lumalim sa aming pagkakakilala sa iyo na aming Diyos na buhay na aming sinasamba. Panginoon, dalangin ko po na hayaan niyo po na ang mensaheng ito ay magrema sa bawat puso ng nakinig ngayon, O God, at hayaan niyo na ang Santo Espiritu niyo ang siyang patuloy na kumilos sa aming buhay, ang siyang magturo sa amin ng nararapat naming gawin sa aming mga buhay. At habang binabagtas namin, Panginoon, ang kalsada po ng aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya, kaligtasan, pagmamahal, sa awa at sa habag na ipinagkakaloob niyo po sa amin sa bawat araw na kami po ay nabubuhay. Palakasin niyo kami ngayon, Panginoon, na kami po ay manatiling nakatayo sa aming pananampalataya, anumang bagyo ng buhay ang dumating. Maraming salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ibinabalik po natin sa ating MC.